Simulan natin ang balitaan sa krimeng nangyari sa loob ng isang paaralan. Pasintabi po dahil maselan ang balitang ito. Sugatan ng 7 grade 5 students ng isang private school sa General Trias City sa Cavite matapos pasukin ang kanilang classroom at pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student ngayong Martes ng umaga. Live mula sa General Trias City nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, my goodness, paano nangyari ang krimeng yan? Nakakalungkot talaga ito, Alvin, pero batay sa investigasyon ay nailusot ng isang grade 8 student ang patalim sa pamamagitan ng paglalagay sa bag at isinabay niya ito sa pagpasok niya sa eskwelahan kaninang umaga. Ayon naman kay Mayor John Ferrer ng General Trias City, batay sa kanyang pakikipag-usap sa magulang ng estudyanteng nanaksak, ay dumaraan ito sa isang depresyon. Nabalot ng matinding takot ang mga batang mag-aaral ng isang pribadong eskwelahan sa unang araw ng pagbabalik eskwela ngayong Martes ng umaga. Bandang alas 8:30 ng umaga, isang babaeng grade 8 student na armado ng kitchen knife ang biglaang pumasok sa classroom ng mga grade 5 students at biglang nalaksak ng kanyang mga maabutan. 7 estudyante ang sugatan na may edad 10 hanggang 11 taong gulang. Isinugod sila ng mga magulang at mga rescue team sa ospital matapos magtamo ng mga saksak sa likod. 2 sa kanila ang kailangang operahan. Ayon sa investigasyon, transferee sa paaralan ang grade 8 student at hindi kakilala ang mga biktima. Naipasok umano ng estudyante ang patalim dahil binalot niya ito at saka inilagay sa bag. Wala rin umanong guro sa classroom na mangyari ang krimen dahil may nangyayaring meeting. Matapos ang pananaksak, naglakad palayo ang grade 8 student kung saan nakasalubong siya ng isang guro. Sinabihan umano ng guro ang estudyante na itapon ang hawak niyang patalim at saka na siya niyakap ng guro. Na-recover ng mga pulis ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Wala naman po tayong mga find out na related sa bullying or related po sa mga gang or mga groups na or mga mga away ng mga grupo-grupo po. Wala, isolated incident po ito. And then all victim po accordingly they are in stable condition. So meron po tayong psychosocial first aid intervention, no, para po doon sa mga biktima, sa pamilya ng biktima, maging sa suspect po natin at lahat ng estudyante, lalo po ang bata sa classroom. Nagpo-provide po ang mga pamahalaan ng medical assistance. Alvin, para sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari po makipag-ugnayan sa crisis hotline ng National Center for Mental Health para magabayan ng mga eksperto. Alvin, hindi inaresto ang babaeng estudyante at sa halip, siya ay nasa pangangalaga ngayon ng City Social Welfare and Development Office kung saan ay isinasailalim sa evaluation ang kanyang kalagayan. Wala pa ring pahayag na ibinibigay ang pamunuan ng eskwelahan sa nangyaring insidente na ito. Habang iniutos na rin ni Mayor Ferrer sa na mahigpit na ipatupad ang seguridad sa mga eskwelahan at ang pagkakaroon ng mga metal detector sa mga paaralan, lalo na doon sa gate para maiwasan ang mga ganitong halintulad na insidente. Alvin. Terrible. Maraming salamat, Dennis Dato. Humarap po sa PNP